Agoy, 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 mga madi. Isang mainit na mainit na tanghali, umaga dyan sa inyong lahat. Mainit na dito mga madi. Ito na talaga, papunta na talaga ito ng summer mga madi. Magbigla na lang talaga ito mga madi na mag 15 degrees mga madi. Pero dito sa loob ng sasakyan, paglabas, malamig-lamig. It's a prank lang pala, it's a prank. It's a prank, ano yun, F? Ayan mga madi, oh, tignan nyo, oh, wow, pero malamig, hindi pa pwedeng mag sleeveless dito, oy, sa labas, kay malamig sa labas, pero sa loob ng sasakyan, ay, init na madi, uy, anyway mga madi, ay, ito, punta tayo dito sa, ano, Kirpis or sa Ukay-Ukay. Ang tagal ko nang hindi nakapunta dito sa Ukay-Ukay. When was the last time? 4 months ago? Last year pa mga madi. So dahil tapos na yung klase ko, daan ako dito. Bili ako ng something. Tignan natin kung meron akong mahanap. So sa mga bago pa lang mga madi, ito yung ukay-ukayan namin. Napakagandang ukay-ukayan. Malaki siya. At pwede ka ding magbenta dito ng mga gusto mong ibenta ng mga gamit. Takot na naman ako dito. Uy, kahit pang lumi agad ang makikita ko dito. Mga pang warm clothes rin yung kailangan natin. So ganito siya kalaki mga madi. Sobrang laki nito. So, ganito yung itsura ng mga ukay-ukayan namin dito. Ito maganda to ah. Ito pwede na to yung ganitong klase na ay makapal pala to sa loob. Ganitong klaseng jacket ba? Ngayong spring and autumn pwede to. Kaya lang pang bata man to. Hindi man yan yung size ko. 140 man yan ang amadi. Ay, hanap ako ng something for Lumi. Dress na pang spring. Yung walang manggas, hindi long sleeve. Mahalas. So ito yung ginagawa namin dito mga mandi kapag may gusto kaming bilhin. Dito muna kami sa Ukay-Ukayan, flea market. Kasi mahanap mo halos lahat dito ng kailangan mo. Mga shoes, meron. Mga ganito. Halarit. Ito yung tinatawag na halarit mga madi. Yung overall. May ganitong jacket na si Lumi eh. Hindi ko na kailangan dito. Marami kang mabibili dito mga iba't ibang gamit sa bahay. Mga dress. Sobrang laki nito mga madi. Ito yung pinakamalaking flea market sa amin. Ayan, ayan mga madi. Ito na. Ito lang yung nabili ko oh. Pang ano na naman ni Lumi sa mga sa sand. Yung molding ba. Tapos may ano ba yung lapyo. Basta panggamit para sa pagdighay ng sand. Pag bungkal ng sand. Yan yung pinaka-paborito ang gawin ni Lumi. Every time na abutan ko siya doon sa daycare, yung laging ano ng sand. Tapos isang dress na 1 euro lang siya, and may pair ng clothes which is yan, and my short which is ito ay 1.50 euros lang. So all in all naggumastos lang tayo ng 4 euros mga madi. Time check alas 3 na. Maya ko pa sunduin sa Lumi mga 3:30, and then after that diretso kami ng shop. Bili kami sa Lidl. Hindi kami diretso ng bahay. Usually kasi dumidiretso kami ng bahay eh. Kaya inaalala ko si Lumi. Gusto kong pakainin siya agad. But this time, punta kami ng shop muna. Mag-grocery kami ni. Nandito ulit ako mga madi sa Yuki Poisto or sa River Park side. Dito muna ako mag-antay habang inaantay ko na mag 3:30 para masundo ang Lumi. Kasi kung uuwi pa ako, napaka-useless. Yung baka pag uwi ko lang doon, kailangan ko na namang umalis, lumabas para sunduin si Lumi. So dito na ako mag-antay para di na magsayang-sayang ng oras. Kayo muna ang kasama ko mga madiha, magchika muna tayo. Alam niyo ba mga madi, kahapon mangiyak-ngiyak talaga ako. Gusto kong malapit na akong mag-breakdown kahapon dahil kay Lumi. Na ginawa ko na yung lahat para mabigyan siya ng atensyon. Nag-bike kami. Pag dating namin sa bahay, nag-activity kami. Basta halos ng atensyon ko nasa kanya na, to the point na hindi ako nakakapagpahinga. Kasi pag magpahinga ako or di kaya mawala yung atensyon ko sa kanya, tinatawag ako laging IT.
Tapos ako, hindi ako nakakain kasi kailangan ko pang magluto, or meron kaming pagkain pero hindi ko gusto kasi kailangan ko ng something na yung gusto ko talagang kainin. So wala akong magawa kahapon, to the point na taasan ko siya ng boses na alam mo yung pagod talaga ako, pero wala akong magawa. Gusto ko na papanoorin siya, ng papag-screen time ko siya para lang makapagpahinga ako. Pero naisip ko mga madi, 2 months na kaming walang screen time. Ayoko na mag back to basic na naman kami. Ayoko na mangyari na naman yung nangyari sa kanya dati, na ma-overstimulate na naman siya sa panonood ng screen time. Masasanay na naman siya. So magiging useless lahat ng mga efforts ko sa kanya para lang makalimutan niya, or hindi na siya makapag-screen time ba. So tiniis ko talaga lahat kahapon mga madi, na gusto ko talaga mag-walling. Gusto ko mag-walling kahapon. Gusto ko mag-message sa mga kaibigan ko na pagod ako. Yung, alam mo yung wala akong pahi. Alam mo yung gusto ko talaga, naiyak tuloy ako. Kasi hindi ko masabihan si Mister, kasi si Mister nandun sa trabaho, nandun siya sa Helsinki nga. Ayoko naman siya natawagan o kausapin para lang maisan yung nararamdaman ko ba, kasi syempre iniisip ko din siya, bago pa lang siya doon, kailangan niya mag-focus sa trabaho. Buti na lang talaga hindi ako nag-breakdown mga madi, kasi isip-isip ko pag nag-breakdown ako, paano na lang yung anak ko. Kaya ako, paano na lang yung anak ko, kasi paano na lang si Lumi, kasi si Mister dumating siya ng alas 9, tapos naaawa din ako sa kanya kasi hinahanap din yung tatay niya. Mas madali kasi sa akin ba't ako naiyak? Mas madali kasi sa akin mga madi pag nandyan talaga si Mister. Kaya isa din yun sa dahilan kung bakit kinancel ko yung divorce, kasi hindi ko kaya mga madi, hindi ko kaya mag-isa. Kasi pag nandyan si Mister talaga magaan yung buhay ko, magaan yung nagsasalitan kami sa pag-aalaga kay Lumi, yung ginagawa namin sa loob ng bahay. Pag kailangan ko magpahinga, si Mister naman yung naglalaro kay Lumi, o di kaya pag meron akong kailangan gawin, si Mister yung nag-aalaga kay Lumi. Tapos pagtapos na ako sa ginagawa ko, or nakapagpahinga na ako naman kay Lumi, sasalitan kami, o di kaya naman pag wala akong kailangan gawin, kaming dalawa yung nakikipaglaro kay Lumi. Pero not all the time ganun si Lumi mga madiha. Kahapon lang talaga hindi ko siya maintindihan, na alam mo yung kakalaro lang namin, gusto ko lang mag-umihi, o di kaya gusto ko lang kumain ba, na agad siya ng IT, natawag na ako. Ang sarap sa pakiramdam mga madi, natawagin kang mama. Pero pag laging tinatawag yung mama mo, ay talagang grabe talaga kahapon, masasabi ko talaga. Kaya nakapag-banding kami ni Lumi kahapon, it's because sumakit yung tiyan ko. So instead na ipasok ko si Lumi sa daycare din, hindi ko na lang din siya pinasok para mag-banding kami. And luckily, nawala naman yung sakit ng tiyan ko. Kaya nung mga alas 2, lumabas kami. Kasi alam ko na hindi pwede na nandun lang siya sa loob ng bahay. Hindi enough yung mag-activity lang kami. So biruin yung mga madi, kung hindi kami lumabas kahapon, ay baka mas malala talaga yung nagawa ko kahapon, kasi talagang pa-breakdown na talaga ako. Buti nila talaga napigilan ko talaga yung sarili ko, kasi parang gumagano na yung yung utak ko, yung sungay ko gumagano na talaga mga mali. Sa totoo lang, alam ko maraming makaka-relate dyan ng mga nanay, kasi syempre hindi lang naman yan dahil sa anak kasama na din yan yung wala kang matinutulog, lahat ng mga sa buhay mo, yung hormones mo, kasama na din yan talagang iigting talaga. Pero thank you Lord, kasi hindi niya ako hinayaan. Pero syempre, nakagawa pa rin ako na hindi maganda kay Lumi, na tumaas talaga yung boses ko, tapos ilang beses din siyang umiyak talaga, kasi nabihan ko Lumi! Gumanon talaga ako. Tapos alam nyo, yung nakakaawa din si Lumi, kasi marunong kasi siya mag-sorry Yung, before 2 years old talaga mga madi, marunong na mag-sorry ang Lumi. May one time nga, nung gabi ba, nung isang gabi, naawa ako sa kanya. Kasi nagsorry ng 2 beses yung mga madi, kasi patulog na kami noon. Tapos pinalo-palo niya ako, tapos nag-scream siya, tapos sumigaw siya, tuloy-tuloy yun na pagpalo sa akin, ganyan niya, tapos panay sigaw siya. Hinawakan ko yung 2 niyang kamay, kasi ayoko talaga na magalit sa kanya. Ayoko na magalit sa kanya, ayoko siya napaluin. So kinokontrol ko yung sarili ko, kasi syempre, 'di ba, pag umiiyak yung bata, yung laging umiiyak everyday, ay magpapantig talaga yung tenga mo.
So hinawakan ko yung dalawang kamay niya kasi ayaw yung tumigil, kakapalo sa akin tapos kakasigaw niya. Hinawakan ko yung dalawang kamay niya, tinitigan ko talaga siya mga madi sa mata niya. Tapos iniiwas niya yung mata niya. Habang umiiwak siya, tumisigaw siya. Pero tinitigan ko talaga siya, as in eye contact talaga. Tapos seryoso yung mukha ko, wala akong anything na expression, hindi ako galit. Basta hinawakan ko lang yung dalawa niyang kamay para hindi niya na ako paluin, tapos hindi na siya magsigaw-sigaw. Nung iniiwas niya yung mata niya, pinipilit niyang iwas yung mata niya, pero talagang firm ako, hinawakan ko siya. Tumingin talaga ako sa kanya, sa mata. Tapos nakita niya na seryoso talaga ako. Tumigil siya sa kakapalo sa akin mga madi. Tapos tumingin siya sa akin. Doon siya nag-sorry. 2 beses. Ay, ako. 2 beses siya nag-sorry sa akin. Sabi niya, okay, sorry. Tapos sabay yakap niya sa akin. Pero hindi ako nagpadala agad nung the moment na nag-sorry siya sa akin. Talagang inexplain ko sa kanya na hindi maganda yung ginagawa niya, na kung para saan lang yung kamay at kung para saan lang yung bibig. Ako naiyak. Na ano kasi ako mga mali lately talaga. Alam mo yung paulit-ulit na routine? Ay, breakdown ka talaga. Hindi ako mabilis umiyak mga mali, sa totoo lang. Hindi ako madaling maano, pero pag mabigat na, doon na talaga ako bumubuhos. Kasi I'm the kind of I'm the type of person na meron akong strong personality. Ano ako sa kanya na talagang napakaano na ni Lumi. Alam niya na talaga yung tama at mali. Alam niya mag-sorry nang hindi ko siya kailangan pilitin na mag-sorry sa akin dahil mali yung ginawa niya. Alam niya kung paano mag-sorry ba na hindi kailangang pilitin. Yun lang din yung isa sa maganda kay Lumi, kasi nagsusorry talaga yan. Nagsusorry na yan siya mga madi even before siya mag 2 years old. And paano nga ba natuto si Lumi mag-sorry nang hindi ko siya kailangan turuan? Kasi naririnig niya din kasi yan sa akin mga madi. Nagsusorry ako sa kanya kapag meron akong pagkakamali. Inaamin ko sa kanya kapag nagkakamali ako. Pinapakita ko talaga sa kanya nagsusorry ako. And I think doon natuto si Lumi na hindi ko siya kailangan sabihan na mag-sorry. Alam niya kapag may mali siya, and kapag may mali siya, nagsusorry siya. Nakakaano lang sa dibdib, nakaka-proud na marunong mag-sorry si Lumi at such a young age. But hindi yun doon matatapos. Hindi ibig sabihin ng mga madina hindi na siya mauulit, na hindi na siya makakagawa ng kasalanan. Makakagawa at makakagawa pa rin siya ng kasalanan. Pero yung point doon, at least alam niya, marunong siya mag-acknowledge na meron siyang mali. Alam niya mag-sorry. Alam niya na may pagkakamali siya. So yun lang din yung nakaka-proud sa Lumibo natin mga madi. Ay, nagdrama na ako. Pero mga madi, yan totoo lang. Yan yung mga isa sa mga, diba, mga struggle natin mga nanay, na paulit-ulit na routine, nakaka-burn out, nakakapagod maging nanay. Pero hindi tayo pwedeng sumuko eh. Yan yung isa kong pagkakamali dati na nasabi ko mga mali, na sinabi ko hindi ako mapapagod hindi ako mapapagod maging nanay kay Lumi. Pero mali pala yung mapapagod ka, which is that's normal. Pero mapapagod ka man, wag ka sumuko. Tuloy pa din yung laban. O, diba mga madi? Ay, sorry mga madi, nag-check ako sa inyo. Ay, actually, kinento ko rin nga kay Mr. kagabi, yung pagka-uwi niya. Kasi na, ano ko siya na syempre inantay ko siya bago ako natulog kagabi. Ay, nako. Nakakaalo lang talaga. Ang hirap magkaroon ng toddler, ang hirap magkaroon ng anak, napaka-challenging. Masusubok talaga yung pasensya mo, yung ugali mo, yung paano mo pagsasabayin, yung pagdidisiplina, na hindi mo kailangang tumaas yung boses, na hindi mo kailangang magalit. Ang hirap mga madi. Di ba mga madi sa may mga toddler dyan? Sorry mga madi, nakapagkwento tuloy ako, pero that's one thing na masasabi ko talaga na proud ako kay Lumi, kasi alim niya mag-sorry. Ay, naku mga madi. Kayo ba mga madi, anak niyo, ano ang struggle niyo dyan? Alam ko para parehas lang tayo ng mga struggle sa mga anak natin, pero wag tayong sumuko. Pasasaan ba at ma-overcome din natin to. Anyway, oy, okay na yung drama na Ruby, pwede ko nang sunduin si Lumi. Sorry mga madi, first time ko. nabuhos ko talaga. Hindi ko nabuhos masyado kagabi kay Mr. Mas madali ang buhay ko pag nandiyan si Mr. Kaya talagang tulungan kami sa lahat ng bagay. My little helper, tumutulong na naman kay mama. Oh, that's a spoon.
There you are. Good job. There's more. What is that? What's that? That's a fork. Diba? Sana paglaki mo talaga na hanggang ganyan ka pa din. Good job. Oh, alam na agad oh. Isang beses ko lang tinuruan oh. Wow. Good job, Kulta. What is that? Spoon. One by one na yung pagkuha niya. Okay lang yan, matagal. Are you sure? No? There. Good job. Diba? Malapit na matapos na. Good job. Good job. Ang galit man. Baliktad. Like that, oh. That's yours. Lumi's fork. Yo. Here, anak. That is small one. But it's a spoon. There. Yeah. That's Lumi's spoon. Good job. Another Lumi spoon. There. Baliktad lagi. Oh, tatapos niya talaga. Here, anak. The small ones here. Fork. Here. Baliktad lagi. Wrong side. Here, tatapos niya mga madi, oh. He's here. The small one. Here. Baliktad. There's one more. Ataka. This one. There. The small one. That's small. Here. Good job. You close it. Close. Careful ah. Wow! Good job. Oh, saan mo ba ilagay? Doon yan, anak. Doon. No more na. No more na. High five, mama. High five. Tuwa-tuwa yan. Yeah. And you put this one. You put this one here. You put that one. Dito. Wait. Mama will pull this one. Here. Here. Not like that. Like this. That. Then close it. Oh. Yay! Good job. Yay! Gusto mo mag-wash na? Meron naman tayong hugasin, nak. Huh? Good job, Kulta. Very good. Lopo. You did it. You're helping Mama now. What about this one? You want to wash this? Hugasin? You want to wash the hugasin? Yeah. You want to wash the hugasin? Yeah, intindihan mo pa yun? No. No! Oh, nag-change. No daw. Ayaw niya maghugas. You sure? No. No? Naughty. O, sige na, si Mama na lang. Mama, ilagay na lang to sa dishwasher.